Blessed morning, Ate Risa. Blessed morning, Tita Agnes. Blessed morning, everyone. Narinig mo? Wala. 1 minute na lang. Sound check. Blessed morning, Kuya Percy. Blessed morning po sa lahat. Ate Charissa.
Okay na? Okay? Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Today is Friday, January 16. At ang ating pong preaching o worship service ay ginagawa po natin online sa kadahilanan na ang buong region dito po sa Middle sa Gulf region is on alert situation. So ito po ang isa sa kadahilanan kung kaya tayo ay nag-live via online. Sa ating pong mga kapatiran na nasa ibang bansa, sa pagkakataon pong ito ay nais po namin kayong babatiin ng isang mapagpalang araw, pagpalang Friday, at nawa ang inyong mga 30 minutes na ilalaan sa preaching po na ito ay hindi po masayang dahil yan po ay isang napakayaman na pangako sa atin ng Panginoon noon po sa Isaiah chapter 55 verse 11 na sabi po ng Panginoon, "So my word that comes from my mouth will not return to me empty, but I will accomplish that I please and will prosper in that I sent it to do it." So, iyan po ay isang napakagandang paalala sa atin ng Panginoon na tuwing tayo po ay mag-i-invest ng ating pong quality time sa gawain po ng Panginoon o sa mga salita po ng Diyos, ang pangako po na kasama dito ang kanya pong pagpapala at paalala sa atin ay tunay po ito ay magaganap dahil yan po ang pangako ng ating dakilang Diyos. Sa ating mga kapatiran na narito po sa church, dito lamang po sa Bahrain, I would like to request you na kayo po ay sit comfortably habang ating pong pagyamanin sa umaga pong ito ang kahalagahan po ng salita ng Diyos na kung saan ay ito po ay natutukoy sa mga bagay sa ating pang-araw-araw na kinakaharap sa buhay. Ito po pala ang inyong lingkod, si Pastor Rod, siya pong maghahayag ng salita ng Diyos through the guidance, of course, of the Holy Spirit at sa pamagitan po ng guidance ng ating Panginoon Jesus dahil siya po ang ating preacher sa araw pong ito. Ang ating pong pag-usapan sa umaga pong ito ay patungkol sa mga na-experience po natin sa buhay. Ang ating pong tinutukoy, yung pong mga difficulties, yung pong mga trials, yung pong mga tinatawag na hardship sa buhay na kung saan ito ay dumarating sa atin even unexpectedly. So ang ating pong text na ating babalangkasin sa umaga pong ito ay nakasulat dito po sa aklat ni Marcos sa Kapitulo 4, versikulo 35 to 41. Ito po yung kapanahunan ng ating pong, sa oras na yun, ang ating Panginoon Jesus ay kanya pong inaatasan ng kanyang mga disipulo upang tumawid sa kabilang ibayo, ngunit sa kanila pong paglalayag na witness po natin na nagkaroon po ng mga tinatawag na bagyo o mga unos sa buhay, okay? Sa unos ng kanilang pong paglalawig sa pagkakataong yon. Sa aklat po ng Matthew, ito po ay tinutukoy ni Matthew na isang tinatawag na windstorm or outrage storm. Ito po isang napakalakas na bagyo at that time. Sa aklat naman ng Luke, tinatawag po ito that a sudden storm. Ngunit sa kay Marcos, kanya pong pinamagatan ito na the furious storm. Kaya sa pagkakataon pong ito, hayaan po natin na magpatuloy po tayo sa pamamagitan po ng pagbabasa sa aklat sa versikulo pong ito sa Mark chapter 4 verse 35 to 41 upang tayo po ay makakakuha ng mga idea kung paano tayo magtiwala sa ating Panginoon na kung saan tanging siya lamang ang ating pong dapat aasahan sa lahat ng bagay. Verse 35, ang sabi po dito, "That day, when the evening came, he said to his disciples, 'Let us go over on the other side.' 36, leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also another boats with him. A furious squall or storm came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion.
cautions. The disciples woke up and said to him, "Teacher, don't you care that if we are drowned?" He got up and rebuked the wind and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the storms obeyed him." So sa pagkakataon po ito, titingnan po natin dahil sa oras na dumarating po sa atin, mga buhay bilang isa pong mananampalataya, pag dumating po ang tinatawag na trials, dumating po ng difficulties, we should say hardship in all aspects na atin pong na-experience, ito po ay kalimitan, tumatama po sa ating emotion. Kaya ang iba, pag hindi nakayanan yung kanyang emosyon, dumarating sa mga desisyon na tila ay napaka-hirap unawain. And sometimes naman, ito po'y dumarating sa magitan talaga ng physical na trials. May mga physical na nangyayari na minsan, yung mga sickness na hindi inaasahan, na mayroon na palang nabubuo sa ating buong katawan. At ito po ay nagdudulot ng isa pong talagang na maging ang ating pong pananampalataya ay nagko-collapse minsan nang dahil po sa mga hardship na ito. Lalo na pag involved yung tinatawag na tabihin po natin yung financial situations sa ating mga trabaho at iba pang ating family na nag-i-involve po sa ating physical na kalalagayan. But most of the time, ang mga trials po na ito ay atin pong na-experience through our spiritual or spirituality. So ito po yung mga kadahilanan kung bakit po natin tatalakayin ang mga bagay po na ito. Sometimes, ang ganito pong uring na pangyayari, nang dahil sa nagawa po nating mali o kasalanan, ito po ay nagiging sanhi ng mga bagay-bagay, kaya nagkakaroon po sa atin ng effect po sa ating Christian life. Pero ito po mga disciples na ito na kasama ni Jesucristo, nung pong sila ay tumawid, naroon po sa bangka, ang iba po dito ay talagang walang ginagawa na kung anumang bagay. Sila lamang ay sumunod sa ating Panginoon sa kanya pong paanyaya na sila po ay tumawid sa kabilang ibayo. Kaya hindi po sa lahat ng oras, pag tayo po ay nakakaranas ng mga trials or hardship sa ating pong buhay nang dahil po sa kasalanan, minsan ito po'y nangyayari dahil sa pagsunod po natin sa kautusan ng ating pong Panginoon. At yan po ang siya pong ating tatalakayin sa umaga pong ito. And I would like you to be with me in the book of or the epistles of Paul to Timothy in 2 Timothy chapter 1 verses 1 to 7. Babasahin ko na lamang po para kukunin po natin yung mga bagay-bagay kung papaano si Paul naging napaka focus sa sitwasyon po ni Timothy at that time, being a young son, ang sabi nga niya. Isa si Timothy na kanyang tinatawag that he is also the fellow workers. Isa din po si Timothy na kanya pong tinatawag, he is my closest and dear friends. Yun po ang mga katangian ni Timothy. Ito po ang sabi ni Paul. Sa verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus. To Timothy, my dear son. Ang tawag niya dito kay Timothy, siya po ay kanyang dear son. Grace, mercy, and peace from God of the Father and Christ Jesus our Lord. Ito yung kanyang unang pasasalamat sa buhay po ni Timothy. Sa verse 3, I thank God whom I serve as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day, I constantly remember you in my prayers. Ito'y isang napakaganda pong pinapakita po nito ni Paul na ini-express po niya kung papaano niya pinaparating kay Timothy yung kanyang concern, deep concern sa kay Timothy dahil alam ni Paul na si Timothy nung kanya pong inaatasan papunta sa church ng Ephesus upang isaayos yung mga pangyayari doon, alam ni Paul, I should say, na si Timothy at that time was in trouble spiritually.
And that's the reason why Paul stating clearly that day and night I am constantly remembering you in every seconds. Kumbaga, in every seconds of Timothy's life, Paul was there because he fully understood na si Timothy was in deep difficulties in his spiritual life. Verse 4, recalling your tears. Naalala na agad niya. Sa mga ganun pong sitwasyon sa buhay, na witness po ni Paul sa kabataang edad po ni Timothy, na ito po ang kanyang naging kalagayan bilang paglilingkod sa salita po o pagsunod sa salita po ng Panginoon Hesus. Naroon na nakaranas na siya dito ng mga kapighatian, and emotionally, Timothy was indeed in trouble. As we continue reading, I long to see you so that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So sa kabila po ng lahat ng pagtanggap po ni Timothy sa ganun pong uri na responsibility, nakikita po natin kung paano na witness po ni Paul yung pong kanyang unique, or we should say, strong faith. At ito po ay magbibigay po sa atin ng hamon, anuman regardless man of ating age, we should say, anuman ang ating kalalagayan po sa buhay, ang kailangan po natin ay yung pong pananampalataya na tayo magpatuloy sa ating pong pagtatrust sa ating Panginoon regardless sa anumang hardship sa buhay na mayroon tayong naranasan at this time. If you remember in 1 John chapter 5 verse 4, ito lamang po ang sinasabi sa banal na kasulatan that faith conquers the world. Kaya isa po isang napakahalaga na katangian ng isang Kristiyano na sa kabila ng ating mawi-witness po dito o may experience, we should say, na nagli-lead po sa atin into losing our confidence in the promises of God, we have to cultivate. It is more than that. We have to ask God that this faith that we have should be increased para ma-experience po natin yung pangako ng Panginoon Hesus that really faith matters. And this is what happened to his dear son Timothy, a servant of Christ. And sabi nga doon sa Ephesians 1:1, ang tukoy po niya kay Timothy that he is indeed the true child of the living God because of Timothy's faith at that time. And indeed, na yung pong kapanahunan yon, na witness din ni Paul kung papaano si Timothy nag-response sa kalalagayan ng kanya pong mentor na si Paul o sa kanya pong, we should say, kanyang pastor na si Paul when he was in jail. Kaya isa pong napakalaga pong paalala po sa atin na kung saan tayo ay nakaka-experience po ng tinatawag po ng fear, anxiety because of situations, ang Panginoon po ay napakayaman upang tayo pa bigyan niya ng kalakasan at upang maging matibay ang ating pong patuloy na paglakad sa pangako ng Diyos. But bear in mind, pag ang mga salita pong ito nagpapaalala sa atin at magpapalakas, si Satanas din ay umaatake rin. That is one of his expertise. Minsan kung malakas ka sa Bible study, ating ka ng atin ng mga prayer meetings, kukublihan naman ni Satanas, hindi ka naman makapagbasa ng Word of God. So ganito po ang mga tactic ni Satanas dahil siya po ay very active. Kung basahin po natin doon sa sulat po ni Jude, makikita po natin that Satan also is going there, even inside the church, to watch those people na talagang ang pumasok lang pala sa church just to observe. But in his heart, ay wala talaga yung sincerity na matuto sa salita ng Panginoong Hesus. Naka-experience ka niyan. Hindi yan mawala dahil yan nasa Holy Scripture. Ngayon, pag yun naman ang magiging lalagayan, pag ikay na may nakikinig sincerely, bibigyan ka naman ng doubt nito pong kalaban na si Satanas. Ay, huwag ka maniwala dyan. Ano lang yan? Siya lang nagpapaliwanag dyan. Ito ang dapat mong gawin.
na instead ibigay mo sa Panginoon, ay na-acknowledge mo na hindi mo kaya kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi, tutulungan ka naman ng kalaban, hindi, ganitong gagawin mo kinakailangan sundin mo ito para magiging kumplito ang pagiging isang Kristiyano mo. But sa mga ganun pong mga bagay, nais lamang pong Panginoon na ipinapaliwanag sa atin sa umaga pong ito, that is only normal na ma-experience po natin itong spiritual battle sa ating pong Christian life dahil tayo po ay isa ng consecrated by the Lord. Sineparate na po tayo ng Panginoon sa ganong sitwasyon para maka-move on po tayo. At yan po ay isang patunay lamang mga kapatid na talagang ikaw ay tunay na anak ng Diyos pag ikay nakaka-experience ng mga spiritual battles. Katulad nung nabasa natin kanina sa mga disciples. Na witness po natin, sasabi ni Lord, oh of you, basahin ko lamang po yung huling verse kasi ito po ay isang napakaganda. Ang sanabi po ni Lord, why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, who is this? Even the winds, even the calamities obeyed Him. So, doon po natin i-focus sa umaga pong ito ang ating pong pagpapatuloy na pagtatrust po ng Panginoong Sus, knowing na pag dumating po yung mga ganang hardship o trials na talagang mabigat po sa ating kakayanan, let us continue to focus and to go back to the Lord because siya ang nangako po sa atin na hindi po niya tayo pababayaan. At isa po dyan sa napakagandang kanyang pangako sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. Ang sabi po dito, the Lord, sabi po ng Panginoon, this is addressed of course when we talk about the first 5 books of the Old Testament. Ito po ay tinatawag na Pentateuch at ito po ang tinatawag na pag-expose sa atin noong tinatawag na Evangelium. Ang ibig sabihin, ang preparasyon sa pagpapanganak ng Savior of the world, and that is our Lord Jesus Christ. In Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you, and He will never leave you nor forsake you. Ang mga verses po ito from Old to the New Testament, nakita po natin na ito po sa kalahat-lahatan ay patungkol ang pangungusap po na ito sa ating Panginoong Hesus na siyang nangako po sa atin that even sa lahat ng pangangailangan natin, Kanya pong isusustain knowing na siya po lamang ang ating kalahat-lahatan sa buhay. Ito pong uri na response ang nais po sa atin ng Panginoon Hesus na ilagak po natin ang pagtitiwala natin dahil siya lamang talaga ang ating kalahat-lahatan po sa buhay. Sumunod sa kanya pong mga pangako, okay? At i-embrace po yung kanyang mga pangako. At ito po ay naranasan din ni David. Si David sa kanyang kapanahunan, nung siya po ay nakaranas ng maging ang kanyang kaluluwa ay nanlumo ng dahil sa mga pag-aalala sa buhay. In Psalms 94, verse 19, this is what it says, when my anxious thoughts multiply within me, your comforts delight my soul. Sa kabilang bagay baga kung yung ating pong isipin na wala na tayong ipiprepara para sa kinabukasan. May sakit ka pa. Wala nang laman ng iyong bank accounts. Ito po yung mga troubles na nagbibigay sa atin ng panglulumo maging sa ating pong pananampalataya. Maging sa ating pagtatrust sa Panginoon. Pag dumating po ang ganitong mga kahirapan sa ating sitwasyon, sa ating family, whatever circumstances na siyang bumabalot sa ating kapaligiran. Si David, ng kapanahunang yon, ang sabi ni David, when my anxious thoughts multiply within me, yung kahirapan, yung pong pag-aalala, nagdubli-dubli na sa aking buhay. Yet ang sabi ni David, your comfort, yung iyo pong relief, ang aking pong naranasan sa aking pong kaluluwa. And that's the word that we should continue to embrace, that even the troubles might walk ahead of you,
okay, or surrounded you, ang nais po ng Panginoon na yung kanyang divine comfort, yung kanyang divine sustenance sa atin in every aspect sa ating pong buhay ay dapat po mag-sink in. Ito po yung mag-deep in and that joy na ating pong may experience because siya yung ating inaasahan na nangako po sa atin na He will never leave you nor forsake you. As He said that even He goes ahead of our lives. So isa pong napakagandang delight, we should say, para yung ating pong soul. Magkaroon po tayo ng tinatawag na fulfilling sa ating pong buhay sa isang pananaw, okay, in the midst of hardship or turmoil, knowing na ang ating pong Diyos ay in control of everything. So do not lose your hope or confidence, most especially. Dahil ang nais po ng Panginoong Sus na ito po ay gawin po natin na sa kabutihan ng Diyos dahil siya lamang ang nagpapatuloy na makapag-provide po niyan sa atin. Isa pa dito na example ni David nung siya ay nakakaranas ng mga ganyang alam naman po si David, napakarami rin po niyang na-experience ng mga kahirapan, nagtatago sa kuweba, even yung kanyang kaluluwa, kanyang mismong soul ay napagod na. Ang sabi po niya sa Psalms 103 verse 17, "But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to His children's children." So isa pong napakaganda na paalala po ng Panginoon Hesus na talagang ang ating pinaglilingkuran Diyos, yes, dumaranas ka talaga ng mga trials kasi Kristiyano ka eh. Nakikita po natin yung 12 disciples of the Lord. Iba't ibang uri ng kamatayan ang kanilang naranasan. Si Peter, he was crucified upside down. Yung iba, si Isaiah, yung mga ibang apostles, ganun din, pinakuluan ng langis at kung ano, pinuputulan ng ulo. Ang iba sa kanila ay ganun din, pinatay na patiwarik. Yet, mawi-witness po natin na ang Panginoon na ating pong laging inaasahan ay He is not too late to answer all our needs. Kaya ito po isang napakahalaga at napakaganda pong paalala po sa atin, knowing na balikan po natin ang required or requirements po ng Panginoon po sa atin is to put back our faith or focus, we should say, so that ang sabi po ng Panginoon ay kanyang ibinibigay na sa atin ang pananampalatayang ito o sa pamamagitan ng kanya pong mga salita at ang pananampalatayang ito nagsimula nung siya po ay ating tanggapin bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating pong buhay. At isa dyan sa napakagandang pangako that through hearing and hearing by His Word sa nagsahahayag ng kanyang mga salita, ito po ay lalong lalago ang ating pong pananampalataya. So, remember that three very important factors na ang kalaban ay laging pinupuno, kanyang pinapasok ang area na ito ng ating emotions, okay? Yung ating physical na kalalagayan, is to say, involve our physical body, at yung spiritual, siya pong nag-i-inject doon po sa mga area na yon para tayo po ay madiskaril, mawala po tayo sa focus sa ating pong spiritual. But remember, ang nais lamang po ng Panginoon na tayo po ay magmanumbalik po sa kanyang mga pangako. Dahil ito po ay isang napakagandang bagay na kanya pong paalala sa atin is to continue to do or to experience the greatness of His promises. Okay? Tingnan po natin dito sa Psalms 94 verse 19. Ito po yung binasa po natin kanina. In addition to that, sa life po ni Job, we should say, si Job, isa pong kilala na napaka yaman at sa kanya pong kapanahunan. Ngunit yung dumating po sa kanya ang napakatinding pangyayari. In one iglap lang ng buhay, patay ang kanyang mga anak, kanyang mga ari-arian, ang kanya pong kabuhayan. At ang pinakamalungkot doon sa sa kanya pong asawa, nakisang-ayon pa sa pangyayari. Ang sabi sa Job chapter 2 verse 9, Job, ano na nangyari sa iyo?
curse your God and die. Yung po ay isang napakatinding mga pangyayari. For example, your own family. Kaya si Job sumagot sa kanyang asawa, "Are you crazy? Matino pa bang isip mo?" Sabi niya ganon. Sa mabuti ka lang ba mag-enjoy na kasama ang Diyos? Even ang sagot ni Job, "Even God will slay me. Yet I will serve God Almighty." Ito po ay kalimitan sa mga pangyayari talaga. Pag isipin mo si Job, nagkaroon na siya ng mga iba't ibang uri ng kanyang naranasan sa kanyang katawan. Ito po yung sinasabi ko kanina ng mga physical trouble. Yet si Job nananatiling matatag, nananatiling walang kasalanan at that time sa kanya pong sitwasyon, being righteous we should say, hindi less but righteous before God dahil sa kanya pong continue to keep that integrity sa kanya pong buhay dahil alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay isang Diyos na buhay na makapangyarihan na siyang nagbibigay sa atin ng katiyakang tagumpay sa ating pong buhay here on earth. Kaya po yung kanyang asawa, yung kanya pong sinabi, hindi lang tayo magsisimba sa Diyos kung tayo ay nasa maayos na kalagayan, but even also sa mga trials in life. At yun po ay isang napakagandang mga paalala po sa atin na tayo po ay magpapatuloy sa ating pong ginagalawan sa pagkakataong ito at laging ang Panginoon lamang ang ating pong patuloy na priority sa ating pong buhay Kristiyano. Dito po sa Hebrews chapter 13 verse 5 and 6, ito po ay kalimitan talagang dito na i-experience po natin ito. Ang sabi po dito, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for he himself has said, I will never desert you, nor I will ever forsake you, so that we confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do to me? So isa po ditong gandang paalala sa atin sa salita po ng Diyos kung paano po tayo maging content po sa buhay. Yan. Paano po tayo maging kontento po sa ating pamumuhay bilang isa pong Kristiyano, knowing na ang ating pong Panginoon, siya at siya lamang ang laging nagpo-provide po sa atin ng ating pong pangangailangan. Yes, of course, money is good, but you should be a good steward to money. Hindi yung ikaw ang nagiging sunod-sunuran na sa pera. Hindi po dapat ganon ang pagpaliwanag po sa atin ng Panginoon Hesus. Kaya isa pong napakaganda na pagsusustain po sa atin, sa ating pong mga pang-araw-araw po na pangailangan, kahit na dumating man po yung tinatawag nating mga sigalot o bagyo po sa buhay ng ating pong naranasan bilang pong isang Kristiyano. Kaya isa pong napakatibay rin po na sinasabi po dito ni David. Laging si David ating pong kukunan kasi isa pong napakagandang ang Book of Psalms ay pagkakaroon po ng fellowship between us and God. Kaya ito po isang napakagandang paalala sa atin na kung paano natin i-focus lamang lagi ang ating pong atensyon. In Psalms 91, verse 1 to 4, ito po ang sabi, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So ito pong isang verse po na ito ay binibigay ni David kung paano talaga natin i-focus yung ultimate trust sa bagay nang sa oras nang tayo po ay nangangailangan ng something. Ibigay po natin sa ating dakilang Diyos dahil tanging siya nga lang naman din ang makapagpo-provide po nito. Pag ang sumagot po ang Panginoon ng no, then you have to wait. Because alam ng Diyos na maging sa pagkakataon ito kung ibigay niya, baka hindi magiging mainam para sa iyo. David also witnessed that. Kung ako yung pagyamanin, mayaman, baka makakalimutan kita. Pag ako naman ay lalong naghihirap, sabi niya, baka naman hindi ako maniniwala sa iyo na ikaw nga ang may control. So napakahalaga po sa atin bilang pong isang mananampalataya na lagi po nating i-put yung ating rest
doon po sa ating dakilang Diyos. Kaya isang napakagandang example doon sa chapter 23, sa Psalms 23 verses 1 to 6, na sabi niya, David declared that the Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lay down in green pastures, and so on. Napakaganda po ang kanyang pagbibigay sa atin ng mga invitation po na ito para yung divine protection, ma-experience po natin na talagang masasabi mo na, Lord, tanging ikaw lamang ang aking provider. At ang pangako po ng Diyos kanina sa atin pong nabasa sa Deuteronomy chapter 31, nang sabi po niya that He will never leave you nor forsake you, dahil siya po ang ating Diyos na inaasahan. Apart from that, pag tayo po ay nagtatrust sa Panginoong Hesus, kung maalala po natin si Moses, noong pong kanyang nilid po yung more than 1.5 million people from Egypt back to Canaan, nakita po natin kung paano sinecured ng Panginoon yung pong Red Sea at that very time. Sa kanyang kapanahunan, sa panahunan ni Moses na kanya pong nilid po ang mga chosen people of God, nakikita po natin na ang Panginoon talagang kayang gawin ang lahat ng bagay dahil He is the Creator. He is our Almighty God that no one can compare to His goodness. And there na-experience po nila kung paano ang Panginoon at that very present and that very situation, we witness that the power of God still working. And He said, if yesterday, today, and forever, so today also. Sa ating pong mga na-experience na mga kahirapan, brethren, make Jesus as your refuge. Make God as your provider, because indeed, through Him alone, this deep trust that we continue to exercise as we heard His word, we can always experience that to the greatness of our God, great Almighty. I would like to share this to you, my personal experience. Many years ago, noong pong time na kinapos talaga kami ng pera financially, magbabayad ako sa Philippine School Bahrain sa 4 na mga bata. At that time talagang kapos na kapos kami financially. And that was the moment na nasubukan kong, ibig sabihin, madalas ko naman ginagawa. But at that time, it was really very, sabihin po nating intense dahil wala talaga eh. Wala na kaming pera. Umupo ako sa isang tabi ng kama at surrender, Lord, have your way. Ano mang gagawin ko, hayaan ng mga bata kung hindi makapag-aral. Hindi na matapos. The next year na lang. Yun na lang yung prayer ko. Pero nag-trust pa rin ako sa Panginoon that He provided. Pagpasok ko, wala pang isang oras. May tumawag na sa akin na isang tao na napakatagal ko na siyang kilala at matagal na rin kaming walang komunikasyon. That time, nung pag-upo ko pa lang, nagkape pa lang ako, ay nakita ko pa, number ito ni itong isang kaibigan ko. Ang tagal na nito, taon na siguro, may isang taon na hindi siya tumawag. Tapos kamustahan sandali, hindi ko naman mahiraman agad ng pera kasi ngayon lang nga tumawag out of more than a year. Natapos. Sabi ko, sayang. Hindi ko man lang alam ko, may pera yung taong yun. Wala pang 15 minutes, tumawag uli. Nung makita ko, ay sabi ko, Lord, padala mo na itong taong ito. Doon wala nang ligoy-ligoy, sinabi ko sa kanya, kailangan ko ng ganitong halagang pera, which is malaki, at para makapag-take yung mga bata sa kanilang final exams. Sa biyaya po ng Panginoon, sabi niya sa akin, okay, kung yan kailangan mo, punta ka rito ng 2 o'clock paglabas mo sa office at bibigay ko sa iyo. So, ganun po ka-faithful ang Panginoon Jesus. The moment na pagsabi po natin total surrender before the Lord, nakikita po natin kung paano kumilos po ang Panginoon. Sa akin po yung experience. But that really time, nung umaga na nalangin ako, na sinabi ko, Lord, wala naman din talaga akong magagawa na. At isa pa dyan, ng isang katunayan na ginawa ng Panginoon 3 years ago, yung pong pag-apply ko ng Golden Visa at inabot ng 8 months, overstay na ako sa Bahrain. Dati kasi ang tawag nila dito ay self-employed visa, but now kinakategorize na ito na Golden Visa.
Kaya at that time, nung inabot na rin ng 8 months, wala na rin akong masabi ko, have your way, Lord. Kung ako talaga punta na sa Pilipinas, so be it, let your will be done. That after few weeks later, lumabas po yung approval from the Ministry of Immigration at ginrant po yung aking visa for God's glory. Ganon din po ang sitwasyon. I totally surrender everything before the Lord and say, Lord, hindi ko hawak ang mga process o approval ng visa pong ito, but let your will be done. So doon po makikita po natin kung papaano mag-secured po ang ating Panginoon sa mga bagay na kung talagang ito po ay nauukol sa Kanya. He is the one who will prepare the protection sa ating pong mga Kanya pong mga anak. It's like an eagle, sabi nga doon Para daw ang sa ganito pong pagtatrust natin sa Panginoon, ang hinahalin tulad po dito ni David ay yung para daw tayong mga inahin na ang agila kung papaano niya binibigyan ng proteksyon yung kanyang mga chicks. So, let us just continue to trust and put God first in every situations po sa ating buhay. At isa po dito ang isang napakaganda. Nung pong ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang mensahe through prophet Isaiah. Ang sabi po sa Isaiah 42 verse 1, and in here I would like you to focus because this will be our closing verse, one of the closing verse. Ang sabi po dito sa chapter 42 verse 1, here is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him and he will bring justice to the nations. Ito po ay isang napakaganda. Ito na po yung tinutukoy sa ating pong Panginoong Hesus na tanging siya ang magbibigay po sa atin ng assurance, even po yung ating lahat na pangangailangan. At ang isang napakaganda dito, dahil yung kanya pong promise po sa atin na eternal life, yung pong kanyang sinisecured po sa atin na nagtatrust tayo sa kanya, kanya rin pong patuloy na binibigyan tayo ng katiyakan na lahat ng nagtatrust po sa ating Panginoon, it's indeed, ito po ay guarantee na tayo po ay makasama ng Panginoon sa kanya pong kaharian in accepting Him as our Lord and our personal Savior. Ang tinutukoy po dito ni Isaiah ay walang iba kung hindi ang ating pong Panginoong Hesus. Jesus is the servant of God. He will bring salvation and deliverance to the people. Kaya ito po isang napakaganda na ang iting patuloy na paglapit sa pagtanggap sa ating Panginoon Hesus, siya at siya lamang ang makagawa nitong deliverance na ito at protection dahil siya po ang nangako at tayo po'y nagtitiwala sa kanya sa kalahat-lahatan. At gayon din, yung pag-describe kay Jesus as the chosen one of God, kaya po tayo na nagtatrust sa kanya ay kanya rin pong binigyan ng karapatan dito matapos tayong piliin at tayo binigyan niya ng karapatan na magiging anak. Kaya isa pong napakaganda pong paalala po sa atin sa kalahat-lahatan sa ating pong mga buhay na sa kabila ng ating mga paghihirap, magpapatuloy lamang po tayong lumakad, matuloy po tayong mag-embrace sa kanya pong mga pangako dahil ang kanyang mga salita, hindi ito po ay salitang buhay at makatotohanan. He is not too late and He is not also to go ahead sa ating pong pangailangan. His blessings, it's always on time. At this moment, I would like to close this sermon sa sulat po ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 9. And this is what the Lord says. The Lord is not too slow to fulfill His promise, or some counts slowness, but is patience towards you, not wishing that any should perish, but that all should reach to repentance. Kaya purihin po ang Panginoon sa kanyang dakilang pagmamahal po sa atin. Let me just once again remind each one of us sa ating pong kinakaharap sa ating pong buhay bilang pong isang Kristiyano. Let us just continue to move on. Continue to cling His promises. Continue to embrace sa kanya pong mga pangako po sa atin dahil ito po ay isang napakayaman at through this,
ang atin din pong mga tinatawag na clouds of witnesses tulad po kanila Abraham. Nung he was called by the Lord, he stood up and went to the place that even he doesn't know where he is going. Nakikita din po natin si Moses at that time na siya po ay nakaka-experience ng tinatawag na mistake sa kanya pong desisyon. Yet nakita po natin kung paano siya ginabayan ng Panginoon, and after 40 years, tinawag siyang muli para i-lead po yung kanyang chosen people. And many more tayong may experience. Si Peter, nakita po natin kung paano siya nag-deny sa ating pong Panginoon Hesus. And dahil siya po nananatili sa faithfulness ng ating Panginoon Hesus, he was restored and that reinstated as an apostles of God, and then he obeyed and responds God's calling in his life. Si Paul, when Paul experienced a very tinatawag nating physical or illnesses, yung sakit ni Paul at that time, when he prayed to God 3 times to remove all the stern of the flesh, yung nakikita po natin ng ating pong Panginoon ay nag-response kay Paul by saying that my grace, okay, is sufficient for you, Paul. So nakikita po natin kung paano nagiging ginampanan ni Paul that even, sabi nga niya, to leave what is behind and focus what is ahead, dahil ang nais po ng ating Panginoon po sa atin na ang ating pong mga kahirapan po sa buhay na ating pong na-experience is to continue to give it to the Lord and continue to focus sa Kanya pong mga promises. Dahil ang sabi niya, hindi siya ganun kabagal upang tugunin. Okay? Kaya nais ng Panginoon sa ating pong paglalakad, yung pong ating patience, yung pong ating patuloy na pagtatrust sa ating Panginoon Jesus, dahil tanging siya lamang ang makapag-fulfill po sa ating lahat na pangangailangan. So this very moment, I would like to close these things and continue to remember these very important things. Do not lose your confidence sa oras po na tayo po ay nakaka-experience ng kahirapan. Go back to the Lord because siya po yung nangako that He will never leave you nor forsake you. Continue to put that endurance sa ating pambuhay. Continue just to submit or give to the Lord dahil siya po ang magpupulfill. Hindi po siya huli. Hindi rin po siya mabagal. God's timing is indeed always perfect dahil tayo po ay mahal ng ating Panginoon Jesus. May the Lord bless you sa umaga pong ito, sa ating pong patuloy na pagpakinig sa atin ng Panginoon Jesus. Sa oras po na tayo po ay maka-experience ng hardship sa buhay, do not lose your hope or your confidence knowing that the God that we serve is indeed an answering God at siya lamang ang ating pong katugunan sa lahat ng ating pangangailangan because Christ is the answer of all our needs. Purihin po ang Panginoon and may the Lord bless you. Glory be to God. Let's bestow the blessings sa oras po na ito. Heavenly Father, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. We will just always continue to thank you, Lord God, knowing, Lord, that whatever things we do, alam po namin, Panginoon, na ikaw, O Lord, ay naroon na nangunguna para po sa amin. So, let us receive the benediction right now. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the precious God, the Holy Spirit, rest and abides in us. In Jesus' name we pray. Amen. And God bless us all. Praise the Lord. Glory to God. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen.